Binusisi ng plenaryo ng Kamara ang panukalang pondo ng Office of the President ngayong araw. Mula po sa Batasang Pambansa, una sa balita si Earl Tobias live. Earl? Mga kasama sa pamumuno ni Executive Secretary Lucas Bersamin, personal nga na humarap ang buong tanggapan ng Office of the President dito sa plenaryo ng Kamara ngayong araw. At sa kapapasok lang na balita ay tagumpay na nga na lumusot ang kanilang hinihinging budget para sa 2026. Mga kasama, nagkakahalaga ng 27.362 billion pesos ang hiningi at dinepensahang budget ng Office of the President. Paliwanag ni House Appropriations Vice Chair at OP Budget Sponsor Albert Garcia, malaki ang itinaas ng OP budget para sa maintenance at iba pang operating expense dahil ito ilalaan sa gaganaping ASEAN Summit dito mismo sa Pilipinas. Mula sa 13 billion pesos ngayong 2025, 24.82 billion pesos ang nakalaan para sa MOE ng Office of the President para masigurong maayos sa mga pondohan, pati na ang lahat ng pagpupulong na kaugnay ng ASEAN Summit. Ang tiyak namang resultaan niya ng pag-host ng bansa ng ASEAN Summit ngayong taon ay ang pagpapatatag ng posisyon ng Pilipinas sa usapin ng regional diplomacy, economic cooperation at security dialogue. Habang pagdidiin din ni APRO Vice Chairperson Garcia, bilang pambalanse dyan ay bumaba naman ng 54% ang budget ng OP para sa capital outlay. Patunay aniya na sinunod nila ang striktong fiscal discipline. Mga kasama, karagdagang impormasyon lang dyan sa OP budget na lumusot na nga dito sa plenaryo ng Kamara. Paliwanag ni Garcia ay nasa 36.88%. Ito namang itinaas ng OP budget pagdating sa kanilang personal services. Ilan kasi sa mga dahilan niyan ay yung paggawa ng mga bagong opisina, kabilang na yung specialized office para sa ASEAN Director, Office of the Director General para nga dyan sa ASEAN, at Office of the Presidential Advisor para naman sa gumugulong pa rin na Marawi Rehabilitation and Development. Yan muna ang balita, balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.